Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Purihin ang Diyos at kasal ang Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon, mga kapatid! Sino dito yung may pagsubok? Sino dito yung may problema? Itaas ang kamay!
lang po maging totoo sa inyo, pero alam niyo po, kapag naiisip ko yung ginawa ng ating Panginoon, sabi ko, Panginoon, Ikaw ang magsusustain ng lakas, Ikaw ang magsusustain ng boses, Ikaw ang magsusustain sapagkat Ikaw ay sapat sa bawat isa. Napakaganda ng pag-ibig na inialay ng ating Panginoon. Pag-ibig na tapat, pag-ibig na wagas. Inialay niya ang kanyang anak na si Jesus para sa ating kalayaan. Isang pag-ibig na kay ganda ang ating naranasan. Dahil dyan kapatid, kahit ano yung sitwasyon ng iyong buhay, o meron kang sakit sa kalooban, kaya natin itong isunod sa pag-ibig na kay ganda ng ating Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa
Pag-ibig mo kay ganda. Pag-ibig mo kay ganda. Pag-ibig mo kay ganda. Pag-ibig mo ay hindi nagmamaliw. Hindi po ito, Panginoon, nababawasan sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa dakilang mong pag-ibig na patuloy na ipinaparanas mo sa bawat isa sa amin. Ama, sa oras na ito, hindi gusto namin maranasan yung pag-ibig na ito. Gusto namin, Panginoon, na yakapin mo ang bawat isa sa amin. Damdin namin yung init ng pag-ibig mo, aming Diyos. Salamat po. Mapapawi ang buhay, mapapawi ang lungsod, sapagat alam namin yung dakilang pag-ibig mo ang siyang manginibabaw sa puso ng bawat isa sa amin. Kaya salamat po, Panginoon, sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Panginoon Jesus. Inalay mo yung buhay mo. At ikaw, aming Diyos, ang aming tinanggap dahil ikaw ang Diyos ng pag-ibig. Ikaw ang pag-ibig na aming tinanggap sa aming buhay. At salamat po, Panginoon, sa araw na ito at sa bawat araw na ipaparanas mo at dakilang mong pag-ibig sa bawat sa amin. Nadagalak ang puso namin, Panginoon, sa aming tatanggapin sa oras na ito at alam namin ikaw po yun, aming Panginoon Jesus. Salamat po. Salamat po. Ikaw lamang ang may taas, maparangalan, mapasalamatan, matakila sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus, kasama ng Banal na Espiritu. Amen. Let's pray sa mga nasa kanyang pangalan. Salamat sa kaputihan, sa pagmamahal, sa buhay ng bawat isa. Lalo na sa mga bawat dito, sa iyo po. Sa kalanas mo, sa mga pagmamahal, kita nila po ito, wala sa taas sa mga ikaw, ang Diyos. Salamat po sila, natin sa kaliwa, sa prepare, salamat sa mga pagkiya, sa mga kapatid ko, ang patuloy na pinamahin ko. Patuloy na ilulutuban mo, Panginoon, ang mga pangilinan. Para ipasiyan. Ikaw ang Diyos ng ito. Ikaw ang Diyos ng ito. Sa amin. Kailangan ko sila na yung pagkain. Sa pangalan ni Jesus. Ikaw po natin ang mga kami natin. Speak blessings sa kanila. Let's pray naman sa ating Diyos. Ikaw ang Diyos na mabuti dapat sa mga bata nito. Hindi mo hinahayaan, Panginoon, sa mga bata nito. Nandun, nagiging palalo, tapos nandun, nagiging pagtutulog sa kanila. Pagtutulog sa kanila. Patuloy mo sila sa mahal, ingatan, at
mag-educate sila, Panginoon, na ayon sa iyong salita. Nandun yung wisdom na patuloy na magagamit nila sa kanilang buhay, sa kanilang pag-aaral, sa kanilang paglalaro. Nandun, Panginoon, ay kailangan magpapagitan sa mga bata nito. Gamitin mo ang mga bata nito na malawak sa iyong kaharian. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Bago po tayo mo, pwede bang batiin yung mga katabi natin? God loves you. Amen po. Sige po, sumasunod po tayo. Gusto po ang bawat isa? Amen. Yeah. Amen. Wala kung paano maulisan yung preaching nito, pero nakikita ko yung itim sa bawat isa. Amen. Alam po, sa bawat araw ng buhay natin, nandoon na patuloy na pinaparanas ng Panginoon yung kanyang dakilang pag-ibig. Amen? Though sinasabi nila February is a month of pag-ibig, pagmamahal. Amen? Pero alam ko, sa bawat Kristiyano na totoong tumanggap sa ating Panginoon Jesus, araw-araw, sila sa pamuhay niya yung pag-ibig sa kanyang buhay. Amen? So sa mga nagdaang araw ng ating pinag-aralan, so we talk about legacy, kung ano yung pamana na pwede nating iwan sa ating mga mahal sa buhay. Amen? Naging consistent tayo sa pananalangin, sa ating faith. Amen? Natuto tayo sa mga bagay na kung saan mag-build ng legacy para sa mga anak natin, sa mga kapamilya natin, na maiiwanan natin dito sa mundo. Amen? At hindi lang po yun nagtatapos. Yung sa pag-build ng legacy, dapat yung godly legacy ay dapat na nakikita din sa atin. Amen? Showing yung faithfulness ng ating Panginoon, yung pag-ibig niya sa atin sa araw-araw, at yun yung nakikita ng ibang tao sa atin. Amen? Wala ni isa man sa atin ang gusto na maiwanan sa kanilang mga mahal sa buhay na maging pangit yung legacy na kanilang iiwanan. Amen? Huwag po kayong mag-iwan ng utang. Amen? Ayan po yun. Dapat ang iwanan natin yung pag-ibig, pagmamahal, kapayapaan, kabutihan ng ating Panginoong Diyos sa ating mga anak, sa future generation o sa mga susunod na generasyon po natin. Amen? So sa araw po nito, tatalakayin po natin yung legacy na iniwanan ng ating Panginoong Jesus naman doon sa kanyang mga disciples, at ito'y dumaloy sa bawat isa sa atin. Amen? That is, yan, the greatest commandments. Alam ko, marami sa atin ang nakakaalam ng 10 Commandments. May magtaas yung nakakaalam. Sa ulo yung 10 Commandments. Wala. Ako yung nauna eh. Hindi kayo gumaya sa akin. Yeah. So, basahin po natin sa Mateo 22, 36 hanggang 40. Samahan niyo po ako. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. Sumagot si Jesus,
Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Amen? Yan. Naging dalawa na lang yung 10 utos. Kasi mahirap i-memorize. Amen? Pero alam ko, nasa puso ng bawat isa yun. Amen? Nasa puso nila. Amen. Maraming pagkakataon sa mga natutunan natin sa Bible na kung saan ilang beses na sinubok ang ating Panginoong Hesus. Maging ng mga Pariseo, mga magagaling mang-aral sa salita ng ating Panginoong Diyos. Isa po ito na kung saan siya ay sinubok din. Sinubok ng mga magagaling, mga marunong sa mga salita ng Panginoong Diyos. At ito yung sinabi na kung saan halimbawa nakilang utos sa kautusan. Nasubukan na bang subukin ng ibang tao? Sige nga, tingnan po tayong Kristiyano na nakalataya sa Panginoon. Diba? Alam niyo yung ang ating Panginoong Hesus, nung siya ay sinusubok, madalas na binabato niya kung ano yung salita ng Panginoon. Kung ano yung nararapat, kung ano yung katotohanan, kung ano yung tamang daan na pwedeng pamarisan, pwedeng sundan ng mga taong nagtatanong sa Kanya. Never na nagsabi ang Panginoon na kung saan nalihis yung kaisipan ng tao. At dito, ipinakita na talagang doon sa 10 utos, ito nga, natanong natin, sino ba yung nakakasagulo doon? Kaya naging dalawa na lang. Pero hindi po ibig sabihin ay tinanggal po yung 10 utos. Yung 2 utos na ito ay nasasaklawan na kung saan makikita po natin ito doon sa krus. Doon sa krus. Ito po. So nakapaloob dyan yung 10 utos. Kung titignan nyo yung nasa taas, amen? One God, no idol. Yan, hindi kayo sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang Diyos lang ang tanging itataas nyo sa inyong buhay. Watchwords, yung number 3, huwag kayong sasambit ng kung anong paman ng kalapastanan sa ating Panginoong Diyos. Amen? Pang-apat, keep Sabbath. Kaya po tayo nandito kasi patuloy yung pagsunod natin. Hindi man po natin namamalayan, pero nandyan na talagang sinasabi doon sa sinabi ng ating Panginoong Hesus, doon sa pangalawang utos, ay doon sa 2 utos na sinabi niya, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Amen? Sample ng cross, upward, yun yung pagmamahal natin sa ating Panginoong Diyos. Pag sideward, naka-horizontal naman, yung kapwa natin. Amen? Kaya lagi-lagi, kung titignan natin yung cross, it speaks about yung 2 greatest command ng ating Panginoong Hesus. Loving God, loving others. Amen? So wala dito ang pwedeng makagawa o kung may nagawa man kayo, patuloy na ipag-pray nyo, humingi kayo ng kapatawaran. Honoring parents, mga bata, sumusunod ba kayo sa inyong mga magulang? Huwag kang papatay. Eh? No adultery, huwag mangangalunya. Don't steal, huwag mong pupunin. Kung hindi yung mga bagay na hindi sa'yo. Ano? Napulot ko po ito.
Huwag po natin sabihin na we are finders keepers. Pag napulot mo, sa'yo na. Kapag walang naghanap, sa'yo na. Hindi po ganon. Kapag may napulot po tayo, then dito, halimbawa sa church. So we need to turn it over doon sa mga namamahala. Amen? Don't lie. Very good po tayo kasi wala kang nagtaas. Sino na sa ulo ng 10 butos? Amen? Don't lie. Don't covet. Yan, huwag mo makakinin yung pagmamayari ng iba. Amen? So yun po yun. Loving God, loving others. So lagi-lagi na tinitignan natin yan at isinasapumuhay po dapat natin. Amen? So ito yung cross na kung saan laging pasan-pasan natin araw-araw. Hindi ibig sabihin na kapag pasan po natin yung cross na ito, nagiging pabigat sa atin. But it is a reminder ng ginawa ng Panginoong Jesus doon sa cross. Amen? Loving God, loving others. Kapag lagi natin itong tinitignan at sinasapamuhay, makakagawa pa ba tayo ng mga bagay na against sa ating Panginoong Diyos o against sa tao? No. Makakagawa pa ba tayo ng mga bagay na kung saan ikasasama ng loob ng ating Panginoong Diyos? Hindi na. Sapagkat ito'y sinasapumuhay na natin araw-araw ng ating buhay. So kung titignan natin, why loving God? Yan. Why loving God? Bakit kaya natin mahal ang ating Panginoong Diyos? Sinabi po dyan, sa 1 John 4:19, tayo umibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Maliwanag po yan. Since hindi pa tayo ipinapanganak, mahal na tayo ng Panginoon. At nang tayo ipinanganak, mahal tayo ng Panginoon. Tayo lumaki, nagka-receive, nagkasala, mahal tayo ng Panginoon. Hindi kabawasan sa ating Panginoong Diyos yung pagkakasala natin. Hindi man lang ito nagbago, hindi man lang ito nabawasan. Labis-labis, sobra-sobra yung pagmamahal ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Diba kung titignan nyo, sinabi dyan, ang ating Panginoong Isos ay kanyang ipinadala. He died on the cross para sa atin. Sino ba tayo? Mga makasalanan. Sapagkat kayo na lamang yung pag-ibig ng ating Panginoong Diyos sa sanlibutan, kaya pinadala niya yung kanyang kaisang anak. Para ang lahat ng sumumpalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Ganun tayo kamahal ng ating Panginoong Diyos. Kaya marapat lamang na tayo bilang tao, bilang mga anak ng Diyos, ay patuloy nating mahalin ang ating Panginoong Diyos. Amen? Siya yung unang nagmahal sa atin, kaya nararapat lamang na sa atin, sa buhay natin, yung kakitaan tayo ng pag-ibig sa ating Panginoong Diyos. Amen po? Parang kahigit na rin lahat. Ibig sabihin pala, lahat tayo ay pwedeng makaranas ng pag-ibig na ito, ng pagmamahal na ito, na ini-offer ng ating Panginoong Jesus. Lahat. Walang pinili. Mahirap, mayaman. Amen? Lahat. Walang pinili. Makakaranas nito kung tayo ay sasampalataya
doon sa ating Panginoong Diyos. Doon sa ginawa ng ating Panginoong Isus. Amen? Buhay niya mismo yung kapalit para sa atin. Kaya mo bang i-offer yung anak mo para sa kaligtasan ng iba? Kaya mo bang i-offer yung asawa mo para sa kaligtasan ng iba? Hindi ko. Pero ang ating Panginoong Diyos, mismo tayo sa isang anak niya, kapalit sa atin. Kung titignan nyo ng malawakan kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoong Diyos, tingnan nyo na lang yung sinad kong example kung kaya niyang i-offer yung mga anak niyo para sa ibang tao. Ganun tayo kamahal ng ating Panginoong Diyos. Amen? Gusto niya na maranasan natin. Malayo tayo sa walang pariwarang buhay. Amen? Dalawa yung pupuntahan ng tao, alam natin yan. Sa langit ng Pemo. Katapitan ng Panginoong Diyos, ang tao kanyang nilikha, ang tao kanyang pinakamamahal, papunta sa impyerno. Kaya gayon na lamang, pinadala niya ang kanyang anak para sa lahat. Hindi para sa isang tao lang, para sa lahat. Amen? Narinig ko minsan, bakit ikaw lang? Bakit ikaw lang yung nakikita ko mahal ng Diyos? Bakit ikaw lang yung nakakaranas ng pag-ibig ng Diyos? Bakit na ba? Sa buhay natin, isang desisyon ang dapat na musgon sa puso natin. Yung desisyon na kung saan tayo ay may pangangailangan din sa ating Panginoon Diyos. Kaya minsan nakikita natin, dati yung buhay natin, bakit ganito yung buhay ko? Kasi ginusto niya. Kaya yung desisyon na yun, nagbunga. Kung tayo ay nag-decide na pasapok sa ating Panginoon Diyos. Amen? Isang desisyon na pwedeng magbago ng ating buhay. Ang pag-ibig ng Diyos nandiyan, nakalahad. Wala siyang itinatago, wala. As in, nakalahad ito sa bawat tao. Pero sa isang desisyon, kung gusto mong mabago yung buhay mo, lumapit ka sa Panginoon at mararanasan mo yung pag-ibig na kung saan ito yung lavish. Sa English na lavish. Sobra. Lavish. Hindi kailanman ito nagbago, hindi kailanman ito nabawasan, kundi lavish. Hindi mo makontain sa inyong puso kung gaano yung pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Sa liit ng puso natin, baka sumabot ito. Sa kagalakan, sa hirap, may konting. Kung talagang gusto mong maranasan, ang hirap. Pero, ang ating Panginoong Diyos, kailanman hindi siya nagkulang sa atin. Amen? Patuloy na pinaparanas niya araw-araw yung pag-ibig na yan. Magkasala tayo, hindi ito nabawasan. Kumuha tayo ng mga bagay na against sa ating Panginoong Diyos, hindi ito nagkulang. Laging nakalahad yung kanyang kamay. Anak, halika. Magbalik ka sa akin. Amen? Yung rubber band, alam niyo yung rubber band? Goma. Kaya minsan yung tao gumagawa ng mga bagay na sabi niya,
na bumalik sa Panginoon. Pero dumadating sa punto yung goma na yon, kapag na-stress mo na ng sagal, ano mangyayari? Babalik yun. Yun ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi ito nagbabago. Hindi ito nagpupula. Amen? Kaya hindi mahirap. Kaya hindi mahirap na yung kapwa din natin ay kaya nating mahalin. Sabi sa susunod na verse, sabi doon, John 14:21, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito, ang siyang umiibig sa akin. Yan. Napakalinaw po yan na sinabi, tanggapin natin yung salita ng ating Panginoong Diyos. Amen? When we receive the Word of God, sino yung tinatanggap po natin? Ang ating Panginoong Jesus. Kaya ngayon na lamang yung pagsunod natin, kapag sinabi niya, nagmamanifest sa atin, kasi nandun yung pag-ibig natin sa ating Panginoong Diyos. At sumusunod tayo sa kanyang salita, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus, kaya gayon na lamang yung pag-ibig din natin sa ating kapwa. Kaya inilahat kanina yung cross, loving God, loving others. Kapwa. Sino dito ang galit sa kapwa? O may kagalit? May kaawan? Yung kinasusungitan? Wala? Amen. Yeah, loving others shows our obedience to God. Amen? Lagi-lagi yan yung, alam nyo, paulit-ulit na ito ang itinuturo sa atin. Every year, every day, loving God, loving people. Loving God, loving people. Loving God, loving people. Kasi nga, ayaw ng Panginoon ng bawat isa sa atin ay mapalayo sa Kanya. Yung kasalanan na yan, na nagagawa natin, yun yung nagpapalayo sa atin, sa ating Panginoon. Pero sabi ko nga, hindi kailanman nabawasan yung Kanyang pag-ibig sa atin. Amen? Tumupad lang tayo sa Kanyang kautusan at magpatuloy tayo ng paggawa ayon sa Kanyang mga salita. Amen? Kahigit na lang sila. How to love God. Yan. Dito, makikita natin, how to love God. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon Diyos ng buong puso. Yan, doon muna tayo sa puso. Pwede bang hiwalayin yung puso? Pwede bang hiwalayin? Hati-hatiin? Hindi, di ba? Kasi pag hinwalay mo yun, patay tayo niyan. Diba? Buong puso. Ibig sabihin, lahat ng nasa iyo. Ikaw mismo yun. Yung buong pagkatao mo. Kaya minsan, yung devil, ano yung inaatake sa atin? Diba? Yung puso natin. Pero wag nating hayaan na yung puso natin ay magkaroon ng dungis, ng bahid na kasalanan. Sa araw-araw, dapat sundin natin yung utos ng ating Panginoong Jesus. Yung pagiging righteous natin. Diba? Righteousness leads to holiness. At yun yung laging tinitingnan. Binabantayan. Oops. Nakakasala na to. Diba? Ang Diablo, laging nakaabang sa atin. Tinitignan yung puso natin. Pag na-atake yung puso mo ng Diablo, ano mangyayari sa buhay mo? Ano yung lalabas sa bibig mo? Ano yung iisipin mo? Ano yung galaw mo?
Diba? Kaya sabi ng Panginoon, yung puso natin, sa Kanya lahat. Huwag na natin ibaling sa mga bagay dito sa mundo na nawawala. Ituon natin. Yan, sabi dyan, tingnan natin yung Colossians 3:1. Okay? Since then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above. Kung babasahin niyo po yan sa inyong Bible, set your hearts on things above. Hindi yung panlupa, kundi dapat yung laman ng puso natin ay panglangit lagi. Panglangit. Kung saan naroon ang ating Panginoon na nag-iitay sa atin. Kung saan naroon ang Panginoon na tumitingin sa puso ng bawat isa sa atin. Ano ba yung tinitibok ng puso natin? Kahapon na. Sino yung tinibok ng puso mo? Dapat lagi ang ating Panginoong Diyos. Amen? Huwag tayong sinungaling. Bukas, Lord, sa girlfriend ko naman yung puso ko. Diba? Kasi araw naman ng mga puso. O kahapon pala. Ano yung isang araw? Kaya nga sabi ko, araw-araw di ba? Dapat araw-araw, yung puso natin, dapat sa Panginoon lang. Amen? Set your hearts on things above. Hindi yung mga bagay na kung saan nawawala. Girlfriend, nawawala. Boyfriend, nawawala. Pera, nawawala. Asawa. Nawawala ba asawa? Yung mga bagay na panandalian, huwag po natin titignan. Priority natin ang ating Panginoon. Yung puso natin sa Panginoon lang. Amen? Yan, yung puso. Pangalawa. Okay, balik. Isa na. Yan. Buong kaluluwa. Buong kaluluwa. Sabi dito sa Ephesians 4:31, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayo mangbubulyaw, manlalangit at mananakit ng damdamin ng kapwa. Napakalinaw po yan. Yung kaluluwa mo in-compose o ano ba yung composition ng ating kaluluwa? Ano ba yung composition ng ating kaluluwa? Yung lahat-lahat ng nararamdaman mo. Diba? Kaya mayroong galit dyan o get rid of bitterness, rage, yan. Inuutusan ka lang maghugas ng pinggan. Mga bata. Ayaw mapupnat yung pagkakahawak sa cellphone. Rage, magwawala. Nalulungkot ako yung last time na yung video na panood.